Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. So, ngayon po, aralan naman po natin is 5 ifs. 5 ifs if you are Jesus' disciple. 5 ifs if you are Jesus' disciple. So, number 1 po, sabi niya po dito, if you have love for one another. Sa John 13:35. So, basahin ko na lang po dito sa John 13:35, sabi niya po dito, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na na kayo ay tagasunod ko. Na kung saan po sinasabi niya po dito, kung tayo ay nagmamahalan, na kung saan po sinasabi niya dito na kung tayo ay nagbibigayan, doon po na makikita po sa atin na tagasunod tayo ng Diyos. Hindi lang naman po yung sinasabi ko, yung minamahal mo, yung mga katabi mo, yung mga nakikita mong mga tao, kundi po sinasabi niya dito, tinatanggap mo sila kung ano man sila. Na kung saan tanggapin mo sila kung ano man sila noon kasi wala na yun. Na kung saan ngayong mga Kristiyano na po tayo, binago na po tayo ng Diyos. Amen po. At ngayon po na alam ko naman po sa atin na hindi po natin may iwasan na magkagalit sa isa't isa kasi tao lang po tayo, di ba po? Na kung saan, opo, normal yun, pero ang hindi po normal magstay tayo sa emosyong yun. Amen po. Na minsan tayong mga tao nagagalit ka, natitisod ka sa mga nakakatabi mo, sa mismong pamilya mo, sa mismong kapatid mo, sa mismong asawa mo, na doon pa rin na okay lang na maramdaman mo yung bagay na yun, pero ang hindi maganda doon magstay ka, nagalit ka sa taong yun. Amen po. At doon po, sabi niya naman po dito, meeting each other's need. Na kung saan po, sa number 1 pa rin po yun, meeting each other's need. Na kung saan, yung mga pangangailangan ng example po, dito po sa, meron po kayong nakitang pulube, ganun po. Na kung saan, di ba po, minsan nga po, hindi tinotolerate ng mga natin, hindi natin tinotolerate na namimigay ka lang kasi bakit? Kasi doon po na maano sila parang yun na lang yung gagawin nila pag binigyan mo, parang yun na rin yung gagawin nila, parang magiging masasanay sila. Amen po. Nung saan pero hindi po yun yung tinitingnan natin dapat po yung tinitingnan natin makita natin kung ano yung pangangailangan ng taong yun. Amen po. At number 2 po, sabi niya po dito, if you allow the only truth, God's words to guide every aspect of your life. If you allow the only truth, God's words to guide every aspect of your life. Sa John 8:31-32. Sabi niya po dito sa John 8 verse 31-32, sabi niya po dito, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Na kung saan po, ang sinasabi po dito ng Lord na kung saan lahat ng mga aral niya, hindi lang sa mga aral niya, kundi sa lahat ng mga ginagawa niya, doon na makikita tayo na tagasunod tayo ng Diyos. Sabi niya nga po dito, isang trivia po, na ang isang buong Bible ay isang buong instruction, tama po. Na kung saan sabi niya nga po doon na lahat ng nasa Bible na masasabi mong totoo, amen po. Na kung saan hindi ka man naniniwala na minsan totoo tong Bible, pero doon na alam natin sa sarili natin na meron tayong Diyos. Amen po. Na merong Diyos na nagsabi sa mga tao na isulat tong Bible. At doon po marami po tayong makikita mga instruction dito sa Bible. Isa na po doon yung 10 Commandments. Amen po. Na kung saan yung instruction po na yun oo, pwede kang masalba sa instruction na yun. Amen po. Pwede kang masalba sa instruction na yun kung nasunod mo man yung 10 yun, pero nandun pa rin yung kaluguran sa atin ng Diyos na kung saan po na doon na kahit man magkamali ka, kahit man magkasala ka, doon na binigyan pa rin tayo ng Diyos ng repentance, na magrepent tayo araw-araw at doon na in-instruct tayo ng Lord na huwag tayong mawalay sa Kanya. Amen po. At doon na sa papaanong paraan po ba natin mas matututunan sa atin yung instruction ng Diyos, doon po na merong binigay ang Diyos na tagapagturo natin at yun yung mga pastor natin. Amen po. Na kung saan makinig tayo sa mga pastor natin, na doon na magpakorek tayo sa mga pastor natin kasi alam ng pastor natin
kung ano yung kung ano yung kailangan natin, kung ano yung mga instruction ng Diyos para sa atin. Amen po. Na kung saan, dun nga po, isang instruction po sa mga remanyan magpastor. Amen po. Na kung saan, isang instruction po sa atin, dun na kunin nating hayaan na isa walang bahala yung calling natin. Kasi, alam natin na hindi mawawala yung calling natin. Alam natin na hahabulin pa rin tayo ng calling natin na so bakit ka pa magpapagod na takasan yung calling mo kung hindi naman nawawala yung calling. Amen po. Na kung saan, doon nga po na sundin lang po natin yung instruction ng Lord, yung instruction po ng pastor natin para doon na makita po sa atin na talagang disipulo tayo ng Diyos. So, sa number 3 po, sabi niya po dito, if you deny your own wants and wishes and live for the kingdom of God. If you deny your own wants and wishes and live for the kingdom of God. Sabi niya po dito sa Matthew 16:24. So, basahin ko na lang po. Sabi niya po dito sa Matthew 16:24, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. So, dun po na sinasabi niya po dito na ito nga po yung sinasabi niya po dito ay taking up our cross. Amen po. Na kung saan na kunin po natin yung bigatin. Amen po. Na kung saan sa papaanong paraan po ba natin makakuha yun? Dun po na magpagamit lang tayo sa Lord. Amen po. Alam po natin na meron yung mga ibang tao na yung dinidiscriminate yung mga ibang Kristiyano na ay ganyan yan na alam niyo po yung feeling na meron yung ganyan yan dati, ganyan parang alam niyo po yung ganyan yan dati bakit pa natin tutularan yan. Amen po. Nang saan hindi po kasi nila hindi alam ng mga nasa labas ng simbahan kung anong ginawa sa atin ng Lord. Amen po. Nang saan doon kasi na yun yung isa doon yun po yung isang mararanasan natin kung kinuha po natin yung cross na dapat sa atin. Amen po. Nung saan na doon na alisin natin yung mga gusto natin at sabi niya nga po doon na not my will but yours be done. Amen po. Nung saan sa ating mga Kristiyano dapat po ganun yung mga mindset po natin. Nung saan minsan sinasabi mo na Lord, pwede bang ito yung maging pangarap mo para sa akin? Alam naman natin na pangarap mo yun, gusto mong makamit, pero nandun na may ipapalit kasi ang Lord na mas magandang future para sa'yo kung siya mismo yung sinunod mo. Amen po. At doon po na alam ko naman po sa bawat isa may pangarap po tayong kanya-kanya. Amen po. At doon po na pwede mong matupad yung pangarap na yun kung yun yung gustong pangarap ng Diyos para sa'yo. Amen po. Kung nasa tamang landas ka na tinatahak papunta sa Kanya. Amen po. At dito sabi niya po dito, ang gusto ng Diyos ang masunod siya sa buhay natin. Na kung saan bilang isang Kristiyano, hindi na po example po, hindi na po ako yung naninirahan sa akin, kundi po yung espiritu na po ng Diyos. Amen po. Na kung saan we are a temple of God, na kung saan doon na hindi na dapat yung mga gusto natin, hindi na dapat yung mga rules natin, kundi yung rules na ng templo ng Lord sa atin. Amen po. At kung saan po, sabi niya po dito, sa Matthew 16:24 na sino mang kukunin yung cross niya, doon na makikita na totoo ngang siya ay disipulo ng Diyos. At last ay sa second to the last po, sabi niya po dito sa number 4, if your allegiance to Jesus trumps your allegiance to all others, including yourself. If your allegiance to Jesus trumps your allegiance to all others, including yourself. So, ano po ba yung allegiance? So, yung allegiance po, dun po na yung mga nakakasama mo, yung pamilya mo mismo, o kaya yung sarili mo mismo, na kung saan po, yung allegiance po kasi, yun na, ito yung mga loved ones mo, yun po. Yung other term po ng allegiance is yung mga loved ones mo, pati na rin yung sarili mo. So, basahin ko na lang po dito sa Luke 14:26. Sabi niya po dito,
Ang sino mang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama't ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili ay hindi maaaring maging tagasunod ko. So dito po kasi, kung titignan po kasi natin sa sinabi ng Lord dito, mas mahal mo ang nanay at tatay mo, maging ang asawa mo, hindi ka pwedeng maging disciple ng Diyos. Nung saan po, bakit po ba sinabi yun ng Lord? Kasi pag mas mahal mo, hindi naman sinabi ng Lord na wag mong mahalin yung asawa mo, wag mong mahalin yung mga kapatid mo, at wag mong mahalin yung tatay at nanay mo, kundi sinabi niya dito na dapat mas mahal mo ang Diyos kaysa sa kanila. Hindi sinabi ng Lord na kamuhian mo yung mga taong yon, pero ang sinasabi ng Lord, dapat siya yung pinaka-priority natin. Hindi lang yung pinaka-priority kung hindi lang yung pinaka-priority, kundi siya lang yung only priority natin. Amen po. Na kung saan dapat mas matimbang pa rin ang Lord kaysa sa mga ibang bagay, maging sa, yun nga, sinasabi ko sa inyo yung mga mahal nyo sa buhay. At dun nga po na makikita dun na tagasunod talaga tayo ng Diyos. Maging sa Bible, sinabi na po dito na yun nga, dapat yun yung isang instruction ng Diyos sa atin, na kung saan para tayo ay maging isang disipula ng Diyos, na dun nga na mas mahalin natin ang Diyos kaysa sa iba. So, sa number 5 naman po, sabi niya po dito, if you are willing to die for Jesus. So, number 5 po, if you are willing to die for Jesus. So, dito po, meron pong isang kwento dito, kung kilala niyo po si Stephen, kung saan siya po yung martyr, di ba po? Siya po yung Stephen, siya po na kung saan, paano po ba siya namatay doon, na binato-bato po siya, na kung saan sabi, basahin ko po dito sa Acts 7 verse 54 to 70. Acts 7 verse 54 to 70. Sabi niya po dito, ang pagbato kay Esteban. Nang marinig iyon ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila kay Esteban. Nagngalit ang kanilang mga ngipin sa matinding galit. Pero si Esteban, napuspos ng banal na espiritu, ay tumingala sa langit at nakita niya ang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan nito. Sinabi ni Esteban, tignan nyo, nakikita kong bukas ang langit at nakatayo si Jesus na anak ng tao sa kanan ng Diyos. Sumigaw ang mga miyembro ng korte at tinakpan nila ang kanilang mga tenga para hindi nila marinig ang mga sinasabi ni Esteban. At sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban palabas ng lungsod at binato. Hinubad ng mga saksing laban kay Esteban ang kanilang balabal at iniwan sa isang binata na ang pangalan ay Saulo. Habang binabato nila Esteban, nanalangin siya, sinabi niya, Panginoong Jesus, tanggapin ninyo ang aking espiritu. Pagkatapos lumuhod siya at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag niyo silang papanagutin sa kasalanang ito na ginawa nila. At pagkasabi niya nito, namatay siya. Dapat sa pagsunod natin sa Diyos, dun na dapat alam na natin yung dapat yung pahantungan natin, na kung saan dapat willing tayong mamatay para kay Jesus. Sa paanong paraan po, hindi ko naman po sinasabi na mangyayari sa atin yung mga nangyari dati na pinapako si Jesus hindi mangyayari sa atin yung parang ganun na pinako si Jesus sa cross, yung mga disipulo na prinito habang buhay, na yun nga po na pinugutan ng ulo, hindi po yun mangyayari sa atin Kung mangyayari man, dun po na alam natin na dun na makikita natin lahat ng yun, na dun nga last na yun, na kung saan natupad mo yung mga dapat mong gawin sa Diyos, na kung saan dapat willing tayong mamatay sa Lord kahit anuman yan, na kahit anumang problema na pagdaanan mo, dapat nandun pa rin na iniisip mo pa rin ang Lord. At yun nga, na kung last man na nga yun, at doon na nakita mo yung sign na disipulo ka nga ng Diyos, praise God, amen po. Na masasabi mo na lang sa Lord na sinabi nga ni Esteban dito na kung saan
yung time na binabato siya, nanalangin pa siya na kung saan, Lord, tanggapin mo itong espiritu ko, na kung saan alam ni Esteban na ginawa niya na yung part niya, kaya doon na sinabi niya rin doon na wag niyong i-paraphrase ko po, sabi na po doon, wag niyong gamitin itong kasalanan na to para sa kanila, na kung saan po dapat kasi bilang mga Kristiyano iniisip natin kung ano yung kung kung ano yung ano yun? Kapakanan ng mga anak ng Diyos. Amen po. Bilang mga disipulo ng Diyos, hindi yung sarili mo yung iniisip natin, kundi yung iniisip natin ay yung mga kailangan pang masyaran ng gospel. So yun po, ilas ko na lang po na kung dun po kasi sa last part na sabi niya po dun na kung ginawa mo tong lahat ng to para kay Jesus, praise God, na kung saan hindi kung nagawa mo ang lahat ng to, alam ng Diyos na meron kang mga nagawa na willing ka, doon na alam mo na makakapunta ka ng langit. Amen po. Na alam naman po natin na malapit ng rapture, kaya po mag-double time po tayo dahil nag-double time din ang kaaway para kunin yung mga anak ng Diyos sa Kanya. At doon po na maging disipulo po tayo ng Diyos at wag lang po tayo basta po maging disipulo tayo ng Diyos. So, yun lamang po, tinatawagan ko na po si Pastora Iris. Ayan, so 5 ifs. Ayan. Yung mga kung disipulo tayo ni Jesus, yun tayo. Tama po. Kung disipulo tayo ni Jesus, eto tayo sa 5 na to. And sinabi ni Kuya Andre, hindi niya sinabing una lang. Hindi niya sinabing pangalawa lang. Ang title nun, 5 ifs. Tama po. Alam mo, meron akong binabasa. Ang ganda nga nung shinare ni Kuya Andre ngayon na nare-remind tayo na kung ito yung ugali mo, kung ito yung pinapamuhay mo, masasabi mong ikaw ay disipulo ni Jesus. Tama po. Marami kasing magsasabi na ay tagasunod ako ni Jesus, ganito, ganyan. Pero ang tanong, gaano mo siya kakilala? Kilala tayo ng Diyos. Even yung hair natin, bilang. Tama po? Ilang bilyon ng tao sa mundo, pero bilang niya. Alam niya lahat ng pangalan natin. Pangalan nga ng bituin, alam ng Diyos eh. Ikaw pa kaya, na nilikha niya, hindi lang sa words. Nakuha po natin. Ito po, may gusto po akong i-share sa inyo kasi meron akong binabasang book about kay Kenneth Hagin. Yan. About siya sa love, hindi yung love na between boy and girl, hindi. Agape love. God kind of love. Ayun po, meron doon, sobrang habang binabasa ko, grabe pala talaga kapag yung disipulo ka ni Jesus, kailangan yung ugali mo firm. Kailangan yung ugali mo ganito. Kasi alam po si Kenneth Hagin, dumating daw yung time na in-invite sila sa isang parang meeting, ganun. O kaya basta parang meeting service na kailangan niyang mag-service every night, ganyan. Tapos, ano yung pong ginagawa niya? Dahil sa that time, hindi pa sila ganun parang kakasimula pa lang ng ministry nila, hindi pa sila ganun na, unlike ngayon, na sobrang laki na ng church nila, may mga sarili silang eroplano, ganun, ganito. Pero that time, nung, I think, mga 30 years old pa lang siya, sila daw ng asawa niya, pumunta sa isang service meeting kasi nga in-invite sila, wala silang dalang extra money kasi wala na silang dadalhin. At ang meron lang sila yung panggas. Pagpunta nila doon, wala na silang pangkain. Ngayon, syempre, kung ikaw ay in-invite, expected mo na bahala sila sa'yo. Tama po? Ngayon, alam niyo po ang nangyari. First day daw.
First day, after ng service, umuwi na sila kasama nung nag-invite na pastor din, mag-asawa. Ngayon, naghihintay daw sila na pakainin sila. Pero hindi sila pinakain. Ngayon, sabi ni Kenneth Hagin, sabi ni Pastor Kenneth, sabi niya, gutom na ako. Gutom na din yung asawa ko. Ano kayang, siguro mamaya tatawagin tayo. Siyempre, may ethics pa din. Hindi pwedeng maggalaw-galaw ka ng kung ano nung mga bagay dyan sa ref. Ngayon, hanggang sa natulog na daw yung mag-asawa, hindi daw sila in-invite. Ngayon, ang ginawa nila, dahil hindi naman pagkain ang pinunta nila doon, natulog na lang daw sila. At sinabi nila sa sarili nila na siguro nakalimutan lang. Kinabukasan, umalis daw yung mag-asawa, yung nag-invite. At pagising nila, wala na. Tapos nagkita na lang sila dun sa church. Wala silang almusal, tanghalian, pumunta na sila ng church. Tapos nung gabi na daw, second day, nung gabi na daw, umuwi na sila. Tapos, ang nangyari, naghihintay sila na i-invite sila or tanungin man lang kung kumain na sila, ganito, ganyan. Wala daw. Ang ginawa daw ng mag-asawa, pumasok agad sa kwarto nila para matulog. Kaya ang ginawa ni Kenneth Hagin at saka nung asawa niya, sige, matulog na lang din tayo. Ngayon, kinabukasan daw, third day, wala pa din. Ngayon, ang sabi nung asawa niya, baka lumabas sila para bumili ng pagkain, para pakainin tayo, ganyan. Pero wala po. At kinagabihan, ganun pa din yung nangyari. Ngayon, alam niyo po, ang sabi ni Pastor Kenneth, dahil sa sobrang gutom na siya. Sabi nga niya, yung sa libro, sabi niya, kung fasting yun, hindi ako magre-reklamo. Tama? Kasi fasting yun nag-decide ka na mag-fast. Hindi ako magre-reklamo. Pero hindi to fasting. Sabi niya, pupunta ako sa telepono at isusumbong ko tong mag-asawang to sa district. Ngayon, alam niyo po, habang papalapit daw siya sa telepono, ang sabi daw ng boses ng Diyos sa kanya, bumalik ka na sa kwarto mo. Huwag mong hayaan na makakontribute ka sa pagbagsak ng mag-asawang pastor na yan. Ngayon, alam niyo po, kukunin pa lang niya yung telepono, hindi niya hinawakan. At sabi niya dun sa asawa niya, galit na galit siya nung umalis. Pagbalik niya dun sa kwartong, sabi niya sa asawa niya, hindi ko nagawa. Ang sabi kasi ng Diyos, may something dun sa loob ko. Sinasabi niya na wag daw akong magko-contribute na ikakabagsak ng kapwa ko, Kristiyano. Kung may mali siyang ginagawa, hayaan mong i-deal siya ng Panginoon. Pero wag kang sorry po sa word ko, wag kang makikisaw-saw na, alam niyo po ba, ganito, ganyan po yan si ano. Ngayon, alam niyo po, sabi ko, hindi pa pwede yun. Kasi, alam niyo po yung feeling na, syempre, tinuturuan tayo na, sabihin ko. Kasi nung habang binabasa ko siya, sabi ko, okay, ang hirap. Sabi nga niya, dun sa libro niya, yung laman ko, naguhumiyaw na. Na gusto kong sabihin, na gusto kong magalit, na invite mo kami dito. Kasi ito pa, sabi niya, karapatan ko na makuha yung offering. Pero wala siyang binigay. At sa loob ng 5 araw, $43 lang. At buong linggo kaming gutom. Buti na lang daw, merong isang deacon na nagsabi sa kanila na kumain na ba kayo, ganito, ganyan, ganyan. Punta kayo sa bahay, lahat ng gusto nyong makuha sa ref, kunin nyo na. Ay, dinabusog daw sila. At alam niyo pong nangyari dun sa mag-asawa, yun na lang daw yung last na balita niya at yun na lang yung last na pinastoran ng mag-asawang yun. Wala na silang balita, kahit na ano. Ngayon, masaya siya in a way na hindi dahil sa wala na yung mag-asawa, hindi po. Masaya siya kasi hindi siya nakakontribute dun sa pagbagsak ng mag-asawa na yun.
Nakuha po natin. Yun sabi niya, ay, ito yung naalala ko lang kasi yung sabi ni kay Andre kanina, if you love one another. Bali, yun yung pinaka-commandment ng Diyos. At sabi nga po dun sa libro na yun, sa Old Testament, sinasabi commandments, plural. Pero ang sinasabi niya ng New Testament, commandment, ibig sabihin, isa na lang. Love one another. Kasi kapag yun yung pinapractice mo, sabi nga niya, pag yun yung pinapractice mo, ay ang sarap ng buhay. Kahit na maranasan mo yung pain, ang sarap ng buhay. Kasi alam mo na nakangiti sa'yo ang Diyos. Kahit na binabato-bato ka na ng mga nasa paligid mo, ang sarap ng buhay. Bakit? Kasi alam mo kakampi mo ang Diyos. Kasi ang sabi niya, kapag ang nararamdaman mo, ang umiiral sa'yo, ay God kind of love sa lahat ng tao dito sa mundo. Ang sabi ni Pastor Kenneth Hagin doon, ang sabi din ng Bible, walang law against sa law of love. Nakuha po natin na parang, alam mo, kung sino yung gusto ng copy, sasend ko sa inyo. Sobrang ganda. Na mapapauo ka nga. Parang, oo nga, no? Ay, talaga ba? Sobrang, kaya nga, tinitingnan ko yung time na, yun pa lang yung buhay ni Kenneth Hagin. Tapos yung ministry niya ngayon, sobrang boom. Kaya pala. Kasi ito yung sekreto niya. Kasi ito yung pinamuhay niya. Sabihin ko po sa inyo yung ibang mga kwento sa mga susunod na midweek natin. Kasi